Hello guys, what's up? Pez here. Gagawa tayo ng updated build ng Bard natin. Punta tayo sa cards. Meron tayong Cramp card and Steel for Grizzly. Pwede tayo mag double Cramp dito o kaya Coco Martin na card. Depende na lang kung ano yung available sa atin. Next naman sa face wear, meron tayong dalawang Rose Ornament card. For mouth naman, isang Doppelganger 1 star and BB Pacifier na 1 star. For backwear and costume, wala tayong cards. At punta naman tayo sa weapon natin. Isang golem at preferably dapat Andre yung suot mo dito kapag Imperium Overrun. Nagsusot lang ako ng Requiem kapag Dimensional Drill. For shields naman, dalawang Tara na 2 star. For armor, dalawa yung pwede nating suotin na card. Depende na lang talaga kung ano yung content na ginagawa natin. Pwede tayo mag-mark card. Pwede rin tayo Creamy Fear card. Itong dalawang to, pinaka-suggested ko talaga na cards. Napaka-versatile ng dalawa. Lalo't-lalo na sa Imperium at Guild League. Ang daming mga nag-i-spam ng Stormgas. So, mark dapat. Suotin natin. Or if sabihin nating marami silang crit build, auto attack build, pwede kayo mag Creamy Fear. Depende na lang kung ano yung weakness ng character nyo. Timplahin nyo lang. Pero sa akin, mas better yung Creamy Fear, pero hindi talaga masakit mag-ready din ng mark card. Next naman for garments is dalawang Choco. Same pa rin. Pina-level 10 ko lang to. Hindi ko na pina 2 star. Dahil yung effect ng levels ng Choco is magic damage reduct. Meron siyang plus 0.75% reduction. Kaya level 10 tong dalawa. Hindi ko na pina-star 2 star. Next is sa shoes. Same pa rin. Walang nagbago. Isang Moonlight Flower and Sohi card. Pina-level 10 ko lang din to kasi meron tong additional na physical damage reduct. So ito lang yung suot natin overall runs. Para naman sa accessories, Osiris card, illusion, para hindi tayo, kapag namatay tayo, meron tayong second chance. Next naman, sa 2 slot natin na accessory, meron tayong Vitata 3 star and Wormtail 2 star. Ito Vitata, medyo controversial pa to kasi di ko pa na-test na may Greatest General 3 star sa PvP. Punta naman tayo sa medals. May rason kung bakit na max out ko yung Medal of Charm kesa sa Medal of Tempest. Ang reason nito is yung passive natin, nagbibigay siya ng 20% magical damage reduct. So dapat bawiin natin sa medals yung kulang natin na physical reduction. Kaya makikita natin dito yung setup ko, maxed out yung physical reduction. Kasi sa magic, goods na tayo. At nilagyan ko rin onte dito sa physical para sa additional healing natin. For enchants naman, very simple lang. Focus tayo sa P-attack at mga reductions na kulang tayo. So makikita natin dito sa headgear, meron akong level 3 na superior P-attack. Sa facewear, meron tayong level 2 improved physical defense. Sa mouthwear, meron tayong improved P-def na level 3. For backwear is superior P-attack and costume improve M-def. Ito dito sa backwear and costume, situational lang to If mababa yung PvP reduction mo, ideally pwede mo kunin yung PvP tech para kahit papano nakakabawi ka sa PvP stat. Next naman, punta tayo sa armor. For armor ko, available dito is counter crit. Meron namang vit boost pero masasuggest ko pa rin is counter crit. Ang dami pa rin naka-auto attack build ngayon. Kaya suot ko dito instead na mag-vitality boost. Sa shield naman, suot ko is anti-physical damage kasi available siya sa enchantment and mababa yung physical damage reduct natin. So, babawi tayo sa mga gamit kung saan available yung anti-physical damage. Dito naman sa shoes, meron din tayong level 4 anti-physical damage. Same lang yung idea. Babawiin natin sa enchant yung
anti-P damage. For garment naman, counter crit available sa atin. Next naman, for weapon and accessories, pwede tayo mag quicken CT. Kasi sa build natin, hindi gaano kataasan yung int natin. So, pwede nating pataasin yung variable cast time gamit enchant. So, sa build ko na to, kayang-kaya mag minus 60% na variable cast time and fixed cast time dahil dito. Same din sa accessory, pwede kayo mag quick CT, quick and cast time. Pero sa build ko, kahit isang level 3 lang, pwede na mag 60%. So, masasuggest ko na lang dito sa dalawang accessory is P-attack percent or dex. Same din sa isa, P-attack dito, percentage at meron ding dex. So, yun lang for enchants. At dito na tayo sa best part ng video, ang feather build natin. Ang setup ko ay isang glory tier, isang justice tier, isang light and dark tier, and space tier para sa red statue. Ang rason ko dito is need natin ma-maximize yung P-attack gain natin sa red statues. For example, dito, hindi na ako nag-stack ng ignore MDef or ignore PDef. Lahat ng feathers na to, raw P-attack yung bigay. Kagaya ng light na feather, P-attack lang. P-attack lang din to na may PDef sa justice tier. Dark feather, same lang, P-attack. And space tier, ito meron tong ignore def. Pero okay lang kasi mataas din naman yung P-attack bigay. Ideally, dito, if kayang-kaya nyo mag-level 5 ng dalawang space-time na tier of feather, ganyan, for example, pwedeng-pwede nyo palitan yung justice tier. Mas mataas yung P-attack bigay ng space-time feather kaysa sa justice tier. Sa akin lang, ang goal ko lang dito, kaya ganito yung setup ko, is gusto ko rin may extra kunat na natatanggap sa red statue natin. Sa experience ko kasi ngayon, need na natin pataasin additionally yung PDef natin. So kahit saang sources, kukunin natin yan. Kahit dito sa red feather. For black feather naman, sa napapansin nyo is soul tier. Wow, okay, nag-bug to. Pasensya na guys hindi to video. Okay, so balik sa guide. Lipat tayo. Ito dapat yung POV ng soul tier. Same pa rin yung idea kung bakit soul tier yung ginagamit natin dahil sa MDef. And for other feathers naman, same lang din. Lahat ng may MDef na feather, kinuha ko dito. Now, sa lahat ng feathers na to, red and black statue, same lang lahat, walang pinagbago. Ito. Same lang yan. So, papakita ko sa inyo ang raw stats ng minstrel ko. Ito is with self-buff lang with battle theme, tapos isang blow whistle at isang song of Luti. So napapansin nyo dito sa setup ko, mataas yung P-attack dahil need natin ng mataas na healing sa PvP. Mataas rin na P-def, saktong-sakto lang para hindi tatagos yung ignore def ng kalaban, pati na rin sa M-def. At napapansin nyo dito sa stat build ko, meron siyang onting int kasi need natin habulin din yung variable cast time and extra MDef bigay nito. Kayang-kaya nito mag 60% if merong buff ng priest. So, yun ang rason kung bakit isang variable cast time na level 3 lang yung suot natin. Next naman, for crit res, meron tayong 56%. Damage crit resist, meron tayong 12%. Kayang-kaya pa nito tumasa if maayos lang natin yung enchant natin. Next naman, for physical damage reduct, meron tayong 76.29%. And magic damage reduct, 56.72%. Ang rason kung bakit di pa ako naglagay ng magic damage reduct sa enchant ko is kayang-kaya ko papataasin yung reductions na to gamit ang medals. So, ayun na nga yung whole build natin.
Ngayon naman, papakita ko sa inyo gaano ka-effective yung setup natin sa arena and siguro onting video na rin sa Guild League namin.